Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Ngunit bago po ang lahat, gusto ko lamang pupunin ang pagkakataon nito upang magpasalamat sa patuloy niyong pagsuporta sa channel na to. Maraming salamat po. For today's video, may update po tayo about po kay Miss Catherine Bernardo. Pero bago po ang lahat, pag-uusapan muna po natin itong trending ngayon. Binalaan nga po ni Miss Estrella Inday Barreto ang actress na si Miss Judy Santamaria. Tungkol nga po sa relasyon nito kay Mr. Raymart Santiago. Si Mr. Raymart ay strange husband nga po ng bunsong anak ni Miss Inday na si Miss Claudine Barreto. Ito nga po'y matapos ibunyag ni Miss Inday ang mga pang-aabuso di mano ni Mr. Raymart kay Miss Claudine nung sila'y nagsasama pa sa isang bahay bilang mag-asawa. Sa panayam nga po ni Miss Inday sa YouTube vlog nga po ni Mr. OG Diaz na in-upload nga po nung linggo, October 19, 2025, isinawalat niya ang mga nalalaman at nasaksihan umano niya sa naayupan nga po na ginawa raw ni Mr. Raymart sa anak niya si Miss Claudine Barreto. Mabigat nga po at seryoso ang mga aligasyon ni Miss Inday laban nga po kay Mr. Raymart, pananakit, pambugbog, panggigipit at panggagahasa. Sabi pa nga po ni Miss Inday patungkol sa relasyon ngayon ni na Miss Judy Santamaria at Mr. Raymart Santiago, yung dumating si Judy, wala namang pakailam si Claudine. Kay Judy Santamaria, that's her lookout. I'm not gonna say good luck to her. I'm just gonna pray for her. But proceed at your own risks. Kung hindi mo pa alam, bahala ka, bahala na ang Diyos. Yun na ang sasabihin ko. Sinabi nga rin po ni Miss Inday na ang yaman at perang naipon daw ni Miss Claudine nung kasikatan pa nito ay kinamkam umano lahat ni Mr. Raymart nang sila ay naghiwalay. Bagay na posible rin daw gawin ng aktor kay Miss Judy kung hindi ito mag-iingat. Itong JJ na to, hindi ko na po babanggitin yung bad words magpapatayo pa raw ng bahay with Judy. When Judy stopped being Judy Santamaria, she's lost is not only Raymart, she's lost everything. Bahala siya, I'm speaking from experience. Babala nga po ni Miss Inday kay Miss Judy Santamaria. Noong September 2020, nalantad nga po ang relasyon ni na Miss Judy Santamaria at Mr. Raymart Santiago na maglabasan nga po ang sweet photo nila nakuha sa isang private place nga po sa Alabang. Kasunod nga po nito ang pag-amin nga po ni Mr. Raymart sa isang interview na may relasyon na nga sila ng aktres. Nangyari ito halos 2 taon makarang mahiwalay nga po si Miss Judy sa dati nitong nobyo si Mr. Cavite 1st District Representative Jolo Revilla noong nga pong 2018. Noong taong ding iyon, napabalita ang relasyon ni Mr. Raymart sa isang business executive. Pero wala masyadong balita sa kanila. Hanggang sa mapag-alaman nga po ng publiko ang namumong pagtitinginan ni na Mr. Raymart at Miss Judy Santamaria. Matagal na nga rin pong hiwalay si Miss Judy sa dating asawa na si Mr. Pampi Lacson. Mayroon silang isang anak na si 3D. Habang si Mr. Raymart naman ay may 2 anak nga po kay Miss Claudine Barreto na sina po Sabina at Santino. Sa interview nga po ni Miss Inday, binanikan niya ang masalimuot na pinagdaanan umano ni Miss Claudine sa kamay ni Mr. Raymart. May mga pagkakataon daw noon na tila nawawala sa sarili si Claudine dahil sa madalas umanong pang-aabuso sa kanya ni Mr. Raymart. Malinaw pa raw sa alaala noon ni Miss Inday ang madalas na pagtawag sa kanya ni Miss Claudine, umiiyak at humihingi ng tulong sa may sinasaktan umano ito ni Mr. Raymart. Lahat nga po ni Miss Inday, one afternoon I went to the mall. Ako lang mag-isa, tapos pagpasok ko sa mall, my phone rang. Bigla na lang umiyak si Claudine. Noong una hindi ko alam, sabi ko, Claudine, ano yon? Sabi niya, ma'am, hurry up, humihingi ako ng tulong. So pagdating ko doon, alam ko may gulo. Ang mga anak ko kasi, alam ko kung may sakit sila, may kagalit sila, alam ko kung may kaaway sila. Alam ko kung sinaktan mo sila. In fact, if one of them may away sa partners nila, I can hear them crying. So nung pagpunta ko, bumaba si Raymart. Wala, normal naman. Maya-maya konti nga, bumaba si Claudine. Hindi naman siya nagwawala na in-inject na pala ito. That was the start of the famous injection of Mr. Raymart. Tapos bumaba si Claudine, sabi ko, baka away-away lang yan. Ang injection na sinasabi nga ni Miss Inday ay maaaring akusasyon noon ni Mr. Raymart kay Miss Claudine na gumagamit umano ang actress na pinagbabawal na gamot. Isa lamang ang insidenteng ito sa 7 pang pagkakataong na saksihan daw ni Miss Inday sa relasyong Claudine at Mr. Raymart. Sunod na insidente ang pananakit umano ni Mr. Raymart ay nang lumuling tumawag si Miss Claudine ang sa kanyang ina. Noong mga panahong iyon, si Inday at ang namayapa niyang asawa na si Mr. Miguel Barreto ang saksi raw sa pag-iyak at paghiging muli ng saklolo ni Miss Claudine.
Sa telepono, naririnig namin si Claudine. "Ma'am, hurry up please, where are you?" Kasama raw noon ni Miss Inday si Miguel. At nang marinig niya ang pag-iyak ni Miss Claudine ay dali-dali raw ito nung pinuntahan sa bahay nila si Mr. Raymar. Saad nga po ni Miss Inday, grabe ang iyak niya noon. Sabi ko nga, parang kinakatay na ito, it was so bad. Pagdating namin sa bahay nila, ayun naman si Raymar. Bababa sa stair, babati, "Ma'am, Dad, sit down." Kami naman umupo sa sofa. After a while, bumaba nga si Claudine. Parang normal lang siya. Parang Dracula kasi double face siya. Pagbababa ng anak ko, alam kong hindi siya ang anak ko na nakikita ko. Parang zombie, hindi tulala pero hindi normal. Parang may pinagdadaanan. I'll say it out. Panindigan ko talaga yon. Kita ko pagbaba ni Claudine's sister, parang she collapsed kay Daddy. Malamig pa nga po sa yelo yung paa. Daddy look at me and I look at Daddy. We knew that it was more than anything else. Seryoso ang negosyon nga po ni Miss Inday laban nga po kay Mr. Raymar. It was the time he raped her. He raped my daughter in front of his pilay nila masahista at Santino Soin. Matagal daw na pinagkibit-balikan ni Inday ang lahat ng kanya nasaksihan hanggang sa mampuno na siya nang ipagtapat sa kanya ni Claudine ang pang-aabuso umano ni Mr. Raymar. Nang gagalaiting sabi nga po ni Miss Inday, tinago ko ng ilang years, not out of the shame, pero baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nilagyan niya ng face towel yung mouth ni Claudine, parang wala kang lang kay Mr. Raymar. Pero si Claudine, isang tingin lang, she never told us. Later on, body nobody needs to tell me. Nagtitinginan kami ni Claudine, pero out of hiya or takot, inisip niya kung ano ang gagawin ko, kung anong gagawin ng mga kapatid niya. Hindi sa pelikula yan nangyayari sa isang tao na akala mo gentleman, mabait, santanas pala siya. Patuloy nga po niya sa salaysay, meron pa nung kinaladkad niya si Claudine, tumawag ulit siya tapos hindi ko nakita pero alam po nagsigawan sila sa garahe. Maririnig mo yung mga tao, tama na, tama na. Ang dami pa pong inilahad, ito si Miss Inday, pero ang pinakadiin-diin ni Miss Inday at makikita mo sa mamata niya ang puot at galit. Ito ang nasabi niya, ang Diyos ni Raymar is it Santanas, ang Diyos naman namin nasa taas, is gonna get it not from me. Just watch, ang bait namin sa kanya, ang kapal niya, I hate him. Matapos nga pong maghain ni Ms. Claudine ng reklamong physical, verbal, psychological at economic abuse laban nga po kay Mr. Raymar noong 2013, nagsumiti naman ng counter affidavit ang aktor bilang sagot sa mga aligasyon ng aktres. Sa kanyang counter affidavit, sinabi nga po ng aktor na siya ang nakaranas ng pananakit mula nga po kay Ms. Claudine. Inasukusahan din po ni Mr. Raymar si Ms. Claudine na gumagamit na pinagbabawal na droga. Upang patunayan ang kanyang akusasyon, sinama ni Mr. Raymar bilang ebidensya ang sinumpang salaysay na isang witness at actual video ng pagtuturok di umano ni Ms. Claudine. Hindi tinanggi nga po ni Ms. Claudine ang nasabing ebidensya kung saan makikita nagtuturok nga po ang actress. Pero agad ng depensa ng kanyang abogado, ang tinuturok ng actress sa video ay beauty secret nito. Samantala naglabas ng pahayag ng kampo ni Mr. Raymar para pabulaan na lang po ang mga akusasyon binatawan ni Ms. Inday. Sa inalabas nga po na statement ng Kaleha Law Firm, tinawag na untruthful ang slanderous ang mga naratibo mano ni Ms. Inday na nooy samahan bilang mag-asawa ni na Mr. Raymar at Ms. Claudine. May hinala sila na ang paglantad daw po ni Ms. Inday at pag-ukat sa issue ni na Mr. Raymar at Ms. Claudine ay may kinalaman sa lupang ibinenta ni Ms. Claudine na wala umanong pahintulot itong si Mr. Raymar. Bahagi na inilabas ng statement ng kampo ng aktor. It is very unfortunate that Mrs. Barreto opted to resort at publicity to spread his unfruitful and slanderous narrative about our clients and his marriage with Miss Claudine Barreto, who has likewise repeatedly exploited social media and sought recourse through trial by publicity to discredit our clients' name and reputation. It's appeared that the root of Mrs. Barreto outrage is the conjugal land sold by Miss Claudine 3 years ago absent the knowledge and consent of our client. Our client refuses to partake in any dispute involving or irregularity Mrs. Claudine cohorts may have committed. Pinaalalahanan din nga po ng kampo ni Mr. Raymar ang partido ni Ms. Claudine na umiiral pa rin ang gag order na inisyu ng Family Court ng Branch 5 na Mandaluyong City noong September 20, 2023. Sa loob na ng panahong iyon ay matapat nito sinusunod ni Mr. Raymar kaya umaasa sila sundin ito ni Ms. Claudine at ng kanyang pamilya.
bilang respeto nga po sa 40 at higit sa lahat nga po para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Samantala, dumaho naman po tayo sa update natin about kay Miss Catherine Bernardo. Si Miss Catherine Bernardo na ba ang hula ng karamihan sa Mr. Girl na tampok nga po sa teaser video na inilabas nga po sa IG account ng Madam Tussauds Hong Kong noong nga pong Lunes, October 20, 2025. Tungkol na po sa Pilipino na mabibigyan ng karangalan magkaroon ng wax figure. Nakasaad nga po sa teaser video, someone special is joining Madam Tussauds Hong Kong. Red carpet, can you guess who our next Filipino wax figure is from this clues? Ang clues nga po, she launched her acting journey at just 7 years old. She started in the first Filipino film to hit over 1 billion peso globally. Ang clues nga po ay malinaw na tumutukoy nga po sa mga pangyayari sa showbiz journey ni Miss Catherine Bernardo. Kung sakasakali nga po si Miss Catherine Bernardo ang panglima sa prominent Filipino personalities na magkakaroon ng wax figure sa Madam Tussauds Wax Museum nga po sa Tapic, Hong Kong. Si Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach, ang kauna-unahang Pilipino na ginawan nga po ng wax figure ng Madam Tussauds noong nga pong 2019. Sinundan nga po ito ng pambansang kamao na si Mr. Manny Pacquiao na nabigyan nga po ng sariling wax figure noong 2021. Nangyari naman noong September 2023 ang unveiling ng wax figure nga po ni Miss Universe 2018, Catriona Gray sa Madam Tussauds Hong Kong. Nang sumunod nga po na taon, November 2024, si Miss Ann Cortez ang pinagkalooban nga po ng pambihirang karangalan na magkaroon nga po ng wax figure. Normal na pinakapopular nga po sa mga turistang Pilipino ang nagpupunta sa Madam Tussauds Hong Kong. Ang mga life-size wax figure ni na Miss Pia, Manny, Catriona at Miss Ann dahil pinagmamalaki nila ang ating mga kababayan. Makikita sa main entrance ng Madam Tussauds Hong Kong nga po ang malaking larawan nga po ni Miss Ann Cortez sa tabi ng kanyang wax figure. Naka-display rin naman po sa main entrance ng Madam Tussauds ang mga mas maliit na litrato nga po ni Miss Pia sa tabi ng wax figure ng Hollywood actress na si Miss Audrey Hepburn. Naghatid nga po ito ng kasiyahan sa mga Pilipino tourists dahil nga po sa pagpapahalagang binibigay ng sikat na Pinoy personalities. Thank you for watching! Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.